Araling Panlipunan 5, Term 1, Week 3. Pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas. Mga kasanayan. Unang araw. Maikling balik-aral. Paano to? Basahin at piliin ang tamang sagot. Una, ang tawag sa malaking masa ng lupa na sinasabing pinagmulan ng Pilipinas. A. Crust. B. Vulkan. C. Tectonic. D. Pangea. Ano ang tamang sagot? D. Pangea. Pangalawa, ang teritoryong tungkol sa unti-unting paggalaw ng mga kalupaan mula sa isang supercontinent. A. Teorya ng vulkanismo. B. Teorya ng tulay na lupa. C. Teorya ng tectonic plate. D. Teorya ng continental drift. D. Teorya ng continental drift. Pangatlo, ang teoryang nagsasabing nagmula ang Pilipinas sa pagputok ng mga bulkan sa paligid ng Pacific Basin. A. Teorya ng vulkanismo. B. Teorya ng tulay na lupa. C. Teorya ng tectonic plate. D. Teorya ng continental drift. Ito ay A. Teorya ng vulkanismo. Pang-apat, ang mga ideya at posibleng paliwanag na binuo ng mga eksperto batay sa resulta ng kanilang ginawang pag-aaral. A. Batas. B. Teorya. C. Dekreto. D. Panukala. Ano ang tamang sagot? B. Teorya. Panglima, ayon sa teoryang ito, dating pinagdurugtong ng mga tulay na lupa ang mga pulo ng Pilipinas sa isa't isa. A. Teorya ng vulkanismo. B. Teorya ng tulay na lupa. C. Teorya ng tectonic plate. D. Teorya ng continental drift. Ito ay B. Teorya ng tulay na lupa. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Tatak Pinoy. Pamilyar ba kayo sa mga kantang nasa ibaba? Dudugtungan ang kanta. Para sa unang kanta, ang pamagat ay Mga Kababayan, song by Francis Magalona. Mga kababayan ko, dapat lang malaman niyo, bilib ako sa kulay ko. Ako ay
Pilipino. Pangalawa, Tayo'y Mga Pinoy. Song by Francis Magalona. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahiya kung ang ilong mo ay pango. Pangatlo, Noipi, a song by Bamboo. Hoy! Pinoy ako, buo aking loob. May agimat ang dugo ko. Mga gabay na tanong. Una, tungkol saan ang mga kantang ito? Magaling! Ang mga kantang Mga Kababayan Ko, Tayo'y Mga Pinoy at Noipi ay tungkol sa pagmamahal at pagmamalaki sa pagiging Pilipino. Pangalawa, ano-ano ang mga pisikal na katangian na tatak ng isang Pilipino? Tama! Ang mga pisikal na katangian ng isang Pilipino ay karaniwang kayumanggi ang kulay ng balat. Bilugan o hugis oval ang mukha. Maitim ang mata at maaring pango o matangos ang ilong at may matatag na tindig. Pangatlo, tignan o pagmasdan ang iyong mga katabi. Tinataglay ba ng iyong katabi o kaklase ang mga nabanggit na katangian? Opo, ang aking katabi o kaklase ay nagtataglay ng ilan sa mga nabanggit na katangian dahil siya ay isang Pilipino, bagaman hindi lahat ay magkakapareho ng anyo. Pang-apat, saan nagmula ang mga katangian na ito? Tama! Ang mga katangiang ito ay nagmula sa ating mga ninuno at sa impluwensya ng iba't ibang lahi na nakisalamuha sa Pilipinas noong unang panahon. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Narito ang mga mahalagang salita na dapat tandaan sa ating aralin. Teorya. Isang sistematikong pagpapaliwanag ng mga bagay sa mundo sa pamamagitan ng siyentipikong pamamaraan o pananaliksik. Austronesian, grupo ng mga tao na matatagpuan sa Timog Silangang Asya at Oceania na may pagkakatulad ng wikang ginagamit. Ikalawang araw. Pagproseso ng pag-unawa. Suriin ang diagram sa ibaba. Basahin mo ang mga ito. Ang diagram ang magsisilbing gabay para sa paksa ng pinagmulan ng sinaunang Pilipino. Bigyan natin ng mas malawak na kaalaman ang bawat paksa. Pinagmulan ng mga sinaunang Pilipino. Una, agham. Titik A. Teoryang Austronesiano. Iminungkahi ni Peter Bellwood, isang propesor ng Archaeology and Anthropology at the Australian National University. Tungkol saan ang teoryang Austronesiano? Ang mga Austronesian ang ninuno ng mga Pilipino. Pinaniniwalaang sila ay nagmula sa Timog Silangang Asya, partikular sa Timog China o Taiwan sa kasalukuyang panahon.
Ayon sa pag-aaral, ang ilang pangkat ng Austronesian ay naglakbay patimog mula sa kanilang kapuluan at nakarating sa mga bansa ng Indonesia, Malaysia, New Guinea, Samoa, Hawaii, Easter Island at Madagascar. Naging batayan ang pagkakatulad ng wikang ginagamit sa Timog Silangang Asya at sa Pacific. Suriin ang mapa ng teoryang Austronesiano ayon kay Bellwood. Balikan natin. May pag-aaral din sa mga Austronesian na mula kay Wilhelm Solheim na nagsasabi na ang mga Austronesian ang unang tao sa Pilipinas. Ayon sa kanya, ang mga Austronesian ay nanggaling naman sa Indonesia na nagtungo sa Pilipinas patungong Hilaga hanggang makarating sila sa Timog China. Kabaliktaran ng sinabi ni Peter Bellwood. Ayon pa kay Solheim, ang layunin ng pagtungo ng mga Austronesian papunta sa Pilipinas ay makipagkalakalan sa Celebes at Sulu. Masasabi natin na magkaiba man ang dalawang teorya tungkol sa mga Austronesian, ngunit may pagkakatulad ito. Isang patunay na sa paglalakbay ng mga Austronesian ay maiugnay sa kanila ang imbensyon ng bangkang may katig na malaki ang ginampanan upang mapalawak ang mga paglalakbay na naging dahilan ng palitan ng kultura at kalakalan sa sinaunang panahon sa bansa. Titik B. Teorya ng core population. Ang nasabing teorya ay inihain ng isang Pilipinong antropologo na si Felipe Landa Jocano ng Universidad ng Pilipinas na ang mga Pilipino ay bunga ng isang mahabang proseso ng pagbabagong kultural at patuloy na migrasyon ng mga Pilipino. Batay sa kanyang teorya, ang mga unang Pilipino ay nagmula sa isang malaking pangkat ng mga sinaunang tao sa Timog Silangang Asya at pinaniniwala ang may isang kultura, ngunit nang tumagal ay nagkahiwa-hiwalay at sila ay bumuo ng kanyang-kanyang pamayanan dahil na rin sa iba't ibang salik ng pangkalikasan. Ayon pa kay Jocano, nahati sa 4 na panahon ang kasaysayan ng Pilipinas. Ang formative, kung saan ang mga Pilipino ay pagala-gala lamang at umaasa lamang sa biyaya ng kalikasan. Incipient, ang panahon kung saan nabuo ang mga pamayanang may kasanayan na sa industriya ng paggawa ng alahas, paghahabi ng tela, at paggawa ng metal. Ang emergent, ang panahon kung saan ay may sarili ng paraan ng pagsulat at kaya na nilang gumawa ng mga kasangkapang yari sa metal at bubog. At ang baranganik, na nagmula sa salitang balangay. Hindi nagtagal, ito ay naging pangalan ng maliit at organisadong pamayanan na tinatawag na barangay na naging sentro ng kalakalan. Ilan sa mga matitibay na patunay at pinagbatayan ng teoryang core population,
ay ang mga nahukay na mga labi ng mga sinaunang tao sa Pilipinas. Taong Tabon. Isang patunay nito ay ang mga labi katulad ng buto, ngipin, panga ng taong Tabon, isang Homo sapiens na kapareho ng ibang natagpuang labi sa iba pang panig ng Timog Silangang Asya. Noong 1962, nahukay ang mga labi ng mga taong ito sa kuweba ng Tabon sa Lipuon Point, bayan ng Quezon sa isla ng Palawan, na tinatayang nabuhay ang mga ito 22,000 hanggang 23,000 years o taon na ang nakalipas. Taong Kalaw. Natuklasan ng pangkat ni Dr. Armand Mijares, isang arkeologo mula sa UP, ang buto sa paa ng isang sinaunang Pilipino sa kuweba ng Kalaw, Cagayan noong 2007. Nabuhay ito may 67,000 years o taon na ang nakakalipas at mas matanda kaysa sa taong Tabon. Homo luzonensis. Nagpatuloy pa ang pag-aaral sa mga lugar kung saan nakita ang mga labi ng sinasabing taong Kalaw sa pamumuno ni Dr. Armand Mijares ng University of the Philippines at Florent Detroit ng Museo ng Paris. Ang natagpuang mga labi ay pagmamay-ari ng 3 pangkat ng tao na kahawig ng Australopithecus o ang balingkinitang Australopithecine, Homo erectus o ang taong nakatindig, Homo floresiensis o ang taong Flores na tinawag na habit at Flo, at ang Homo sapiens o ang modernong tao. Matapos ang masusing pag-aaral at pagpapatunay ng mga eksperto, tinawag itong Homo luzonensis o Kalawman o taong Kalaw na tumutukoy sa labi ng hominid na natagpuan sa yungib ng Kalaw. Ito ay ayon kay Fajardo et al. 2023. Pangalawa, Kaalamang Bayan. Ang kwento ni Malakas at Maganda. Isang popular na kwento tungkol sa pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas ay sina Malakas at Maganda. Ngayon ay basahin natin ang pinagmulan ng daigdig, si Malakas at si Maganda. Noong unang panahon, walang lupa sa ating daigdig. Ang mayroon lamang ay ang malawak na karagatan at langit. Walang humpay naman na naglalagalag sa daigdig ang isang ibong mandaragit na tila isang lawin. Isang araw, napagod ang ibon sa paglipad, ngunit wala siyang matahan ng lupa. Kaya pinagaspas ng ibon ang kanyang pakpak at umihip ang malaunos na hangin sa karagatan. Nayanig ang malawak na karagatan na nagluwal ng daan-daang daluyong na abot langit. Nagpaulan naman ang langit ng mga isla upang mapanatag ang karagatan. Nang pumayapa na ang karagatan, inutusan ng langit ang ibon na manahan sa isang isla at huwag na muli silang gagambalain. Sa panahon ding iyon, ikinasal ang hanging amihan sa hanging habagat. Ang kanilang pagmamahalan ay nagluwal ng isang anak, ang kawayan. Isang araw, nagpapaanod ang kawayan sa isang ilog nang matamaan nito ang paa ng ibong nagpapahinga sa pampang. Sapagkat naniniwala ang ibong walang maaring manakit sa kanya, kinuha ng ibon
ang kawayan hanggang sa mabiyak at mahati ito sa dalawa. Mula sa pagkakahati, iniluwal ang lalaking si Malakas at ang babaeng si Maganda. Pagkatapos, ipinatawag ng lindol ang lahat ng mga nilalang ng daigdig upang mapagpasyahan kung ano ang magiging kapalaran ng lalaki at babae. Sa huli, nagkasundo ang lahat na mag-iisang dibdib sina Malakas at Maganda. Nagluwal ang kanilang pagmamahalan ng napakaraming supling. Lumipas ang panahon at lumaking batugan ang mga anak ni na Malakas at Maganda. Sa sobrang katamaran ng mga anak, hinangad ng mag-asawa na palayasin na ang mga ito. Kaya lang, hindi nila alam kung saan maaaring manirahan ang mga anak. Umusad ang panahon at lumaki pang lubos ang bilang ng mga anak hanggang sa nawalan na ng kapayapaan sina Malakas at Maganda. Sa sobrang inis, kumuha si Malakas ng isang patpat at pinaghampas niya ang lahat ng mga anak. Nasindak ang kanyang mga anak kaya't kumaripas ang mga ito sa iba't ibang direksyon. May nagtago sa mga silid at sa likod ng mga pader sa kanilang bahay. May nagtago sa may pandayan. Ang iba na may nagsikalat sa labas ng bahay, habang ang iba'y pumalaot sa karagatan. Itong mga nagsikalat na supling ni na Malakas at Maganda ay ang mga ninuno ng iba't ibang lahi ng daigdig. Ang mga nagtago sa silid ng bahay ay ang mga ninuno ng mga datu ng mga isla. Ang mga nagsitago naman sa likod ng mga pader ay ang mga ninuno ng mga alipin. At ang mga nagsikalat sa labas ng bahay ay ang mga ninuno ng malalaya. Ang mga nagsitago sa pandayan ay ang ninuno ng lahing maitim. At ang mga pumalaot ay ang mga ninuno ng lahing mapuputi. Pangatlo, relihiyon. Si Eva at Adan. Ang kwento na ito ay mula sa relihiyong Kristyanismo na pinaniniwalaan nila mula sa kanilang banal na kasulatan na ang mga unang tao sa mundo ay sina Eva, ang unang babae, at si Adan na siyang unang lalaki sa mundo. Sila ay nilikha ng Diyos na siyang pinagmulan ng lahi ng tao sa mundo. Ikatlong araw. Pinatnubay ang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Mga halimbawang sagot. Paglalapat at pag-uugnay. Sagutin ang mga kaugnay ng mga katanungan. Pagsusulit. Tama o mali. Sabihin ang tama kung wasto ang ipinapahayag ng pangusap at mali naman kung hindi. Una, ang mga Austronesian ang ninuno ng mga Pilipino. Tama. Pangalawa, pinaniniwala ang nagmula ang mga Austronesian sa Asya, partikular sa Timog Silangang Asya. Tama. Pangatlo, ang ilang pangkat ng Austronesian ay naglakbay patimog mula sa kanilang kapuluan at
nakarating sa mga bansang Indonesia, Malaysia, New Guinea, Samoa, Hawaii, Easter Island at Madagascar. Tama. Pang-apat, naging batayan ang wika upang maging ebidensya na ang mga Austronesian ang unang tao sa Pilipinas. Tama. Pang-lima, iminungkahi ni Peter Bellwood ang teorya ng core population. Mali. Pang-anim, ayon kay Wilhelm Solheim II, ang mga Austronesian ang unang tao sa Pilipinas ayon sa teoryang Austronesian. Tama. Pang-pito, sinasabing ang mga Austronesian ay gumamit ng malaking bangka upang makapaglakbay sa ibang bansa noong unang panahon. Tama. Pang-walo, sumasang-ayon si Wilhelm Solheim II sa mungkahi ni Peter Bellwood tungkol sa kwento ng Austronesian bilang lahi ng pinagmulan ng mga Pilipino. Mali. Pang-siyam, ayon kay Solheim, ang mga Austronesian ay nagmula sa Indonesia at tinahak ang pahilagang direksyon. Tama. Pang-sampu, ayon kay Bellwood, ang layunin ng paglalakbay ng mga Austronesian ay upang makipagkalakalan. Mali. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share at subscribe.